Same as usual, marami pa rin pong police. Ako kanina nakaantabay ako doon sa gate 18, no? Tapat lang ito ng Kingdom, pero ang isa sa mga napansin ko ay ito ngang hindi na siya kagaya nitong mga nakalipas na mga araw, kasi dati talagang nasasala natin ang lahat ng mga pumapasok na mga tao, lalo na ng mga pulis, Mm. at hindi na rin natin nalalaman kung ano yung kanilang mga daladala kasi kumonti na yung dumaan dito. Ito'y dahil dito na sa Emerald, medyo labas-pasok parang sila na yata yung nagko-control ng pagpasok, pwede na may pasok nila kung ano man ang mga gamit, no? Unlike kung idadaan ito doon sa gate 18 kung saan meron talagang malaking scanner doon na masasala, no, kung ano, or hindi lang masasala, malalaman natin kung ano-ano ang kanilang mga ipinapasok doon sa loob, kung tingin ba natin parte pa ba ito ng kanilang mga operation or kung ano-ano man. Hindi naman natin sila pinipigilan na maipasok ito. Parang ang mga na-confiscate lang ata na pwede naman nilang kunin is yung mga pepper spray, sigarilyo, vape, lighter, kasi nga bawal na bawal ang paninigarilyo sa loob, no? Yan po ay polisiya na talagang inimplement po ng ating butihing pastor sa loob po ng compound ng KOJC. Pero kapansin-pansin na hindi na same yung bilang o yung volume ng mga pumapasok dito mula sa hanay ng pambansang pulisya, no? Considering most likely nandito na sa loob sa kabilang gate, which is ang Emerald, pumapasok na sila. So hindi na natin nalalaman kung ano-ano ang kanilang mga ipinupuslit sa loob, kung ano-ano yung kanilang mga daladala. Minsan didiretso doon sa cathedral, minsan didiretso doon sa basement. So ano na tayo? Kumbaga mas lalong tumaas yung ating yung suspecha na hindi natin, wala kasing transparency na nangyayari. Hindi natin alam ano yung mga gamit na ito, kung ito ba ay mga pwedeng gamitin na magtanim ng ebidensya o kung ano man, ano pa ba ang kanilang mga ipinapasok. Kasi mapapansin sa mga nakalipas na araw, meron talaga silang sinusubukan na maipuslit na ginagamitan nila ng matinding proteksyon at hindi idinadaan. Ngayon kasi dire-diretso na sila, no? Sa pamamagitan ng isang gate. So yan yung isa sa mga napansin na natin kanina sa gate 18, no? Kaya tanong natin sa kanila, kumbaga kung transparent din sila, no? Kumbaga lagi natin sinasabi hindi tayo nag-o-obstruct kung sila ay sumusunod sa tamang procedure sa pag-i-implement ng arresto warrant. Pero napapansin natin yung kanilang mga ipinupuslit, di ko lang alam mga gamit na ito, na tanong ko lang sa sarili ko, ito ba ginagamit panghanap pa ng tao o panghanap ng bagay? Nandun maglalaro sa isipan mo kung ano-ano yung mga sadya nila, bakit kailangan nila ng gamit na ito, bakit nila kailangan ng ganyan, bakit kailangan nilang gamit ng pang metal detector or yung sa mga minerals, mga kagaya ng ginto, bakit kailangan nila yon? Marami kasi silang mga ipinapasok doon na magre-raise talaga ng suspecha mo. Lalo na sa mga nakalipas na mga araw, nag-post sunod-sunod itong si Attorney Israelito Torion ng update sa kung ano possible ang nangyayari dyan sa basement, which is kanina nga nagkaroon ng pagbisita mismo si Attorney Israelito Torion sa lahat ng entry and exit points, kasama ang mga media, no, dyan sa Jose Maria College, no. So sinubukan, pero yun nga kasi naghamon itong si Nick Torre. So wala pa rin, hindi sila pinapasok, no, matindi. At ang balita natin, hindi taga Davao, hindi taga Mindanao ata yung nagbabantay diyan sa ilalim. Excuse me, sa ilalim mismo ng tawag nito ng Jose Maria College, no? So wala siguro tiwala si Torre sa mga pulis sa Davao. Meron ding mga nakakausap tayo, no, sa mga taga-pulis Davao, pero mamaya itatackle ko rin yan. So yun nga yung pangyayari kanina, di pa rin sila nakapasok sa kabila ng pag-i-insist, no? Private property natin ito, no? At ano ba ang kanilang itinatago, no? Sinasabi, well, hindi naman direktang pinapasinungalingan ni Torre. Bakit kaya? 'Di ba? Pinopost,
kinaklarify ni Attorney Torion ng Legal Counsel ng KOJC kung totoo ba ito. Bakit umabot sa ganito ang mismong kumbaga paghahanap, which is talagang medyo malalim na. 20 meters ba yung nabanggit or 8 meters na nabanggit ni Attorney Torion, no? So napakalalim na nito. And at the same time, wala pa talaga silang update kung kanilang nahanap na ba itong kanilang subject sa arrest warrant. Kasi meron din silang kasabay na paghahalughog sa katabing gusali na ilang beses na rin nilang pinuntahan. Kaya magtataka ka kung sure ka na nandoon, kaya nga pinutasan mo, bakit ka papupunta doon sa isang lugar, maghahanap pa, pati doon sa sa 18 hectare doon kung yung sa ground mismo katabi ng Kingdom, tuloy-tuloy din yung kanilang paghahanap doon. So yun talaga yung ipinagtataka natin. And syempre may concern tayo, no? Lalo na sa gusali ng JMC, sa property ng JMC, sa property ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi kumbaga ika nga blood, sweat, and tears. Talaga yung sakripisyo ng lahat ng membership, missionary, mga members, mga workers ng Kingdom of Jesus Christ, talagang nagkaisa, no, sa pamamagitan ng mga turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, tamang pag-manage sa Kingdom Nation. Kasi kung korap pa si Pastor Apollo, kung talagang tiwali si Pastor Apollo, hindi ganito kalaki, kalawak, kaganda ang Kingdom of Jesus Christ compound, mga properties nito, and nakapangalan pa sa KOJC at hindi nakapangalan kay Pastor. So talagang napakagaling na mag-manage ito. Marami nga akong nakakausap ng mga police, no? Hindi ko lang papangalanan, pero ang sabi nila, ang isa sa kanilang mga kwento na bilid sila kay Pastor. No, pagpasok nila, kitang-kita nila considering almost 4 decades pa lang ang Kingdom of Jesus Christ. Nakita na nila yung output ng pamamahala ni Pastor Apollo. Kasi naikumpara nila ito sa kaniyang nakilala na halos kasabayan lang din ata, no, na meron ding sariling religious organization, pero walang narating. Siya pa nga nagsabi, masyado kasing kurap yung misis nun, kaya hindi kagaya nito na talagang maganda ang pagkakamanos. Doon pa lang sa napakaganda, napakalinis, napaka-orderly. Kumbaga makikita mo na ito yung mga bunga na nakikita nila. Alam mo na kung ano yung puno di ko lang alam kung bakit hindi maintindihan ni Tory yan, na wala bang karapatan ang Kingdom of Jesus Christ na magkaroon ng magaganda, magagara na mga rooms, mga facilities. Di ko alam, baka siguro sanay lang siguro sa magulo itong si Torre, kaya na-amaze siya sa kung ano ang nailatag, ano ang pinangunahan ni Pastor Apollo kasama ng buong Kingdom Nation dito nga sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound at sa iba pang mga compound ng KOJC. Talagang mamamangha ang sino man, no? Lahat ilang beses na rin tayo na nakasama sa mga ilang personalidad para makatulong na makapag-tour sa kanila. Talagang na-amaze sila, no? At talagang puring-puri sila sa butihing pastor kung paano niya minanage ito sa halos 4 na dekada, tapos ikukumpara nila sa ibang mga organization talaga. Kaya sila mismo makaka-conclude na hindi tiwali, hindi korap, hindi masama ang butihing pastor, kasi ito ang mismong katibayan at mismo yung mga tao, mga members, mga missionaries, mga workers ng Kingdom of Jesus Christ na talagang tinuruan ng love your enemy, no? Sa kabila po ng unos, sa kabila po ng mga ganap, no, sa mga pangyayari ngayon, pero pinupuri pa rin natin ang ating makapangyarihang Ama sa lahat ng mga pagpapala, in good times, in bad times, praise His name. Kumbaga, yan yung isa sa mga turo talaga ng ating buting pastor. Pero yun nga, pag hindi mo naiintindihan itong mga bagay na ito, lalo na pag medyo materialistic ka, ang tingin mo sa mga properties, nagpapayaman lang. Ang dami ng conclusion, mga masasamang mga conclusion, no? Which is ganyan yung nakikita natin kay Nick Torre, dito nga niya sa description niya na hanggang sa kasalukuyan wala pa talagang matibay, no? It's either
Hindi na lack of intel no intel at all. Siguro pinaglalaroan lang din sila ng kanilang mga informant, no. Pero yun nga, maraming mga pulis tayong nakakausap, kagaya na naikwento kanina ni partner MJ na mayroong mga pamilya kasi hindi lang taga Davao region ang nandito sa KOJC, pati iba't ibang rehiyon sa Mindanao. Meron din tayong mga nakita, mga pulis galing sa Luzon. Alam naman natin yung mga ganap sa Luzon dahil kay Bagyong Enteng at sa Habagat, no? So, gustong-gusto na nila na umuwi. Balita ko, meron pa daw nagrenta. Pero mo magre-renta sila for 1 month para tulugan, nag-chip in sila, magrenta sila ng isang bahay para lang makauwi doon after ng kanilang duty dito sa loob ng compound. Meron pa nga na 3 araw walang uwian, talaga dito na sila natutulog, dito na sila nag-ano. So kumbaga minsan sila ng mga pulis nakakatsayan, uy, ligo naman. Pag may time, parang mga ganyan na sila na mga usapan ng mga pulis dito. So talagang mismo ang mga magbababang ranggo ng mga pulis talagang nagsasakripisyo din, no, dito, at gustong-gusto na rin na umuwi kasi parang minsan parang mapapansin mo yung mababa na rin yung kanilang moral dahil hanggang sa kasalukuyan wala pa rin resulta. And kahit sila mismo nagko-question na rin, no, hanggang kailan ba ito, hanggang saan ba ito, parang panggigipit na ata ito, parang ganyan yung mga kanilang iisip, no. So yun ang natin kanina, maliban dyan sa Emerald Gate, no, itong pinaka main gate, meron pang isang gate yung 18 nga, meron ding isang El Radon. Ito yung napaka lakas na speaker, isang uri ng aparato na talagang napakalakas ng boses. So paulit-ulit yung sinasabi ni Nick Torre doon, pero kapansin-pansin parang paus na yung LRAD kasi parang garble na rin na minsan. Pero mapapansin mo yung mga pulis doon, kasi nga parang di ko alam, ang purpose siguro niya ay ma-boost yung moral, no, sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, no. Pero kaibahan ang nakikita natin, lalo na pag nakakausap natin yung ilang mga pulis, nakikita natin sa kanilang mga reaksyon araw-araw. So yan yung kinakatsawan pa ni Torre, yung bilang natin, na kesyo lang daw, yung bilang ng mga dumalo doon sa activities. Pero kapansin-pansin na nagkaroon ng rally, talagang nag-lockdown sila sa area ng kalsada tapat ng Kingdom of Jesus Christ, no. So kinakantsawan yung bilang natin, yun yung niya, tapos pati yung mga viewership hindi niya nakikita. Yun yung kanilang siguro yun yung kanilang para ma-boost yung moral na walang nanonood sa SMNI, no. Minsan niya nga nag-slip of the tongue pa nga siya, nasabi niya na atin ang media. Di ko lang alam kung yun talaga yung parang verbatim niya na sinabi, pero parang ganun yung concept na atin ang media, atin ang ng simpatya ng publiko. Pero mafa-fact check yan ng bawat pulis, ng bawat individual, no. Makikita nila yan sa mga comments, hindi mo na kailangan na sabihin pa kasi mismo sila makikita nila kung totoo ba na nasa inyo yung simpatya ng taong bayan. Minsan kanina nag-observe ako sa labas, nung lumabas ako sa gate 18 kasi medyo unusual siya, no. Unlike hindi siya masyadong kumbaga walang tension kasi nga sa kabilang gate na sila dumadaan. Meron ako napansin doon ng mga motorista, pagdaan niya kasabay nung pagsasalita ni Torre, habang nagsasalita si Torre, sabi niya, "Butbok." Ang ibig sabihin yun, sinungaling. At ako kasi parang hindi, naka-short naman siya, so tingin ko parang hindi naman ito KOJC member, no. At napansin ko sa ibang mga motorista kasi may mga multicab, mga nakamotor, dumadaan, naririnig niya, parang memorize na yata nila yung boses ni Torre. Kinakantsawan na rin nila, no. Parang nag-observe ako sa labas, ganun na rin kasi minsan nagkakabuhol kasi yung traffic din doon, lalo na pag volume na yung may mga paparada doon na mga sasakyan ng mga pulis, so medyo magpapile up yung volume ng traffic. So maririnig mo yung mga reaksyon nila ng mga tao mismo. So nakita ko pati sila na napipirwisyo na rin dito. Mag-ano na tayo,
mag-iisang dosenang araw na tayo, no? Nasa 11th day na yata tayo. Mag-iisang dosena na yata tayo and wala. Magdadalawang linggo na tayo hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring resulta. Pero ang resulta na naidudulot nito ay perwisyo, lalo na doon sa may-ari ng compound, lalo na doon sa mga Dabawenyo. Kasi ang ilan sa mga nakakausap kong police, lalo na yung mga taga Dabawenyo, parang gusto nila ma-separate na. Parang minintain kasi nila na ang Davao ay matiwasay, mapayapa, at ang pulis Davao ay talagang nagsusumikap na ma-maintain ang katiwasayan. At the same time, na-observe pa rin yung rule of law na tinatawag at mismo yung pag-observe sa human rights, no? Which is wala yan na ngayon, no? So, hindi ko na masyado ibibigay yung detalye kung sino-sino yung mga nakakausap ko na mga police din na masasabi kong legit siya kasi kumbaga A1 ang information na sinasabi na yun nga, kami mga police Davao, hindi naman kami magulo, Davao City Police. Halos karamihan sa mga medyo yung hindi ko alam, baka walang tiwala si Torres sa mga police Davao. So yan yung ilan sa mga na-observe din natin na dito sa pagbabantay natin, pagtutok natin dito sa loob ng KOJC compound, mga kapatid. Admar, isang tanong lang siguro sa akin kasi yung nabanggit mo na may mga nakakausap ka ng mga pulis dyan. Kumusta naman yung kasi 24/7 itong ating live coverage at naririnig din tayo sa buong compound at nagbigay din ng talumpati or speech itong si Vice President Sara Duterte patungkol nga din dito sa mga kapulisan. Kumusta ba yung pulis dyan? May mga lumambot na ba ang puso at na nakakaintindi na talagang mali yung ginagawa ng kanilang mga leader? Marami tayong mga nakakausap, mismo sila, lalo na nakapakinig sila habang nagsasalita si VP Sara, marami ding talagang nakakapakinig. Sa ilalim ng stage, kasi parang overpass kasi yun, nasa ilalim, marami din mga pulis doon sa ibaba, talagang maririnig nila, no? At sila mismo ay sasang-ayon din. At magdadalawang isip na rin sila kung ito ba inaayon pa ba sa batas, ito bang implementation ng arrest warrant, ito ba yon? Or baka parang first time ko lang ata na encounter ito. Mismo yung mga police, mismo yung mga abogadong police, kasi may mga abogadong police din dyan lalo na sa legal service. No, minsan magdadalawang isip sila or nagkakaroon na sila ng pagtatanong, ito pa ba sumasang-ayon pa ba ito sa tinatawag na rule of law? Ito'y pamumulitika na lang, no? Kasi kumbaga kung rule of law, hindi po pa rin may isasantabi na yung lugar kung saan kayo nag-i-implement ng operasyon private property pa rin yan, di ba? So papayag ba yung ating mga kababayan na mag-implement? Ganyan lang ang sasabihin na, nandito sa restaurant elsewhere, papasukin namin ang inyong bahay kasi kasama yan sa elsewhere. Tapos mag-check my heartbeat, bubungkalin namin ito, tatanggalin, magbabarikada kami. Diba? Kaya yan yung sinasabi rin ni Congressman Rodante Marcoleta na malinaw din doon sa konstitusyon natin yung karapatan, lalo na yung sa religious freedom, na nabanggit din yan sa order ng korte, no? Yung walang barikada, all forms, yun yung malinaw, all forms, lahat ng uri, lahat ng forma ng barikada, kasama na dyan yung human barricade, no? Pero kanina nga, mismo sa mga lente, sana naman maibigay yung storya lahat, no, ng mga kapatid natin sa media. Sa lente nila, nakita nila mismo kung anong klase na paghaharang ang ginawa nga nitong pambansang pulisya. Binigyan sila ng utos na magharang sa lahat ng entry and exit, no? So dun sa tanong mo, talagang marami na talaga, pero yun nga yung sinasabi nila na sumusunod lang kami, wala kaming magawa sumusunod lang kami sa utos. Kung kami lang, gusto na namin kung papipiliin sila, kung mananatili pa ba sila dyan or gusto na nilang umalis talaga, pero parang walang choice sila minsan nga meron pang taga-ibang lugar, hindi sinasabi sa kanila yung operation, pero nalaman nila na papunta sila ng Davao, alam na. Meron din pala mga pulis din dyan na naapektuhan na rin yung kanilang pag-aaral. No, may mga pulis kasi nag-aaral din dyan, nagpa-part-time din sa pag-aaral. So talagang dahil sub-sub nga no? At
kung naalala ko tuloy yung sinabi ni ano pala, ni Nick Torre, na hindi niya priority si Pastor Apollo Sikibuloy. So, tingnan niyo yung kasinungalingan na naman. 'Di ba? Buong persa na mula Luzon at Mindanao. Di ko alam kung may pieces. Tinitingnan ko nga pero ang nakita ko doon sa memorandum parang standby mode lang sila. Pero nakita ko buong Mindanao may contingent, Luzon may contingent, pero hindi pa ito priority. No? Pero kung makikita mo doon sa Special Task Group Teknon, ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang mga police provincial office ay may parte dito sa Special Task Group na ito. Ito po yung tinatawag ni Torre na hindi niya priority. Pero yung mga opisyal mula sa iba't ibang mga probinsya, so ganito yung kasi magsasalita siya. Tapos ang dami, parang di ko lang alam, parang nahawa na ba siya kay President Marcos na kung ano bang sinasabi ng anak ng diktador o ni Marcos Jr. Parang taliwas na rin. No, ang daming palusot pa rin, no, kagaya dun sa bagyong, sabi niya malakas lang yung hangin at kung ano pa, maraming tapos iba yung sa actual na mga pangyayari. So ito yung mga napapansin natin, nakakausap natin ng taimtiman, yung mga pulis. Gusto na rin, alam nilang walang patutunguhan kahit sila mismo nakabilag sa araw at kung ano-ano pa. Alam mo, laki-laki na ng budget dito, no? Merong overtime pay sila, dinoble na yung sahod nila, meron pa yung pagkain kasi maya may magbibigay sa kanila ng pagkain, magdi-deliver sa kanila ng pagkain kasi kung nasa unit sila, sariling gastos nila. Kaya nga, minsan sila napapatanong na talaga sa kanilang sarili kung tama pa ba ito? Ito ba yung tamang implementation? Kasi hindi ito napag-aralan ko. Hindi ito naituro sa amin yung implementation ng arrest warrant. So ito yung mga parang nararamdaman ng mga pulis dito sa ground ng KOJC. Partner Admar, may komento lang dito, no, on another issue. Sabi niya, Admar V, inabangan kita kahapon dun sa power dance, parang hindi ka naman daw sumayaw. At kaugnay dyan, Admar, kamusta naman daw ang week-long celebration natin? Kasi, di ba, ang komento kasi dito, etong mga EPAL na PNP, di ba sila nahihiya? Kasi nga, nagpapatuloy pa rin naman ang celebration ng KOJC. Kamusta naman ang... Doon sa power dance, sumama kasi ako sa programa ninyo kaya hindi tayo nakasayaw. Pero kidding aside, ito rin yung dapat tingnan ng mga pulis na nasa ibaba ni Torre, no? Kasi si Torre parang fix na talagang tama siya, tsaka yung nasa ibaba niya ng mga opisyal. Tingnan lang ninyo. Doon na lamang sa una yung opening sa anniversary ng KOJC kung saan nakiisa sa atin si Vice President Inday Sara Duterte. Marami sa mga delegates nandoon nagtipon-tipon sa Kingdom. Isipin nyo na lang, kung talagang nandito si Pastor at tinatago ng KOJC, magagawa pa ba namin yon na magkaisa doon sa isang lugar imbis na magbantay na lang harangan natin yung PNP kasi nandito nagtatago si Pastor tayo, di ba? Mapapansin ko yan. Kahapon din nagkaroon ng power dance competition. Ngayon naman meron namang mga kalalakihan ay nagkaroon ng senior and junior na basketball. Doon pa lang, kahit hindi ka na mag-aral siguro ng criminology, kahit siguro hindi ka matalino, isipin mo lang, kung andyan yung hinahanap nyo at kinakanlong ng mga taga-KOJC, tapos nagagawa pa nila na magtipon, nagpa-practice. Actually, nagpa-practice pa yan. Diba, hindi naman sila nakakasayaw na impromptu, diba? Puro diba? Impromptu yung sayaw nila. Nagpa-practice sila, tapos nagkaisa sa isang lugar na napakarami at tuwang-tuwa pa rin. Masayang-masaya sila na nagse-celebrate. Alam natin na limitado din dahil nga sa presensya nitong PNP. Kumbaga parang kapanipaniwala ba na kinakanlong pa natin yung kanilang nandito pa sa KOJC o yung subject ng kanilang arrest warrant. Doon pa lang malalaman mo na kung pero yun nga, sana makita rin ito
ng mga pulis, for sure, nagtataka na rin talaga sila kasi marami din mga pulis doon sa Sky Gym, no, ng JMC. Marami din pulis doon eh. Meron pa nga video na nakiisa sa basketball Partner yung mga pulis. Yes. Oto lang kita, habang nagkakandak tayo, talagang nandun din sila na nakatingin sa atin, lahat ng activity. Baka naman gusto nila makisali. Siguro, ang na-monitor ko lang talaga is yung dito sa ground. No? Mga pictures lang and videos lang yung nakikita ko doon sa Sky Gym na may mga pulis. Sa ground talaga, meron talaga na nakaparin. Nagmamasid lang talaga sila. And makikita mo yung ngiti. Tapos meron pa ngang magsasabi na talagang sumasayaw sila, no? Parang nagtataka talaga sila na sa kabila ng lahat, no? Ng paluan, ng balyahan, ng tulakan, nakita pa rin nila yung pagkakaisa ng Kingdom of Jesus Christ. Sa kabila nitong lahat, talagang masayang-masaya, no? Graceful pa rin yung kanilang pagsasayaw. At siya na rin mismo, yung pulis na rin mismo yung nagsabi, grabe si Pastor, ito yung itinuro ni Pastor. Kasi kung hindi matibay yung pagtuturo mo sa flock, no? Hindi ganito ang magiging resulta eh. So talagang bumilib sila kung paano hinandle ni Pastor Apollo talaga yung Kingdom of Jesus Christ at kung ano ang nakikita nila. And nagpapasalamat din tayo na nakikita na rin talaga ito sa buong mundo, no? Lahat ng mga non-members ng KOJC, nakikita nila kung ano talaga ang KOJC, iba yung gawi ng taga KOJC at talagang pinupuri nila yung napakagandang pag-manage ni Pastor Apollo at malalaman mo, sabi nga kasabihan, di ba, na malalaman mo ang puno sa kanyang bunga, di ba? So ito yung mga bunga na nakita ng buong mundo at kahit siguro ordinaryong Pilipino makaka-conclude na kung anong klaseng tao si Pastor Apollo.